Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana Sofia, marry me and I will pay you 10 million pesos. Sagot niya sa akin na kinagulat ko. Po? Tanong ko sa kanya dahil parang nabingi yata ako. Marry me? Inaalok mo talaga ako ng kasal? Tanong ko sa kanya. You need my help and I need your help. Sagot niya sa akin. Ibig pong sabihin, single ka pa? Bakit po? Wala ka pang asawa? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Kailangan ko bang sagutin kung bakit ako single? Tanong niya sa akin habang seryoso ang gwapo niyang mukha. Hindi naman po, sorry. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Baka isipin niya na masyado akong interesado sa buhay niya. Hindi mo pa kailangan sumagot sa ngayon. Pag-isipan mo ang alok ko, sabi niya sa akin. Kapag ba tinanggap ko, tutulungan mo rin kaming maayos ang gulo sa company ng daddy ko? Papagamot mo rin siya? Tanong ko sa kanya. Yes, mabilis sasagot niya sa akin. Okay lang po kahit wag mo na ibigay ang 10 million na yan. Ipagamot mo lang po ang daddy ko, sapat na sa akin. Pag-iisipan mo munang mabuti. Naging tahimik ako dahil nag-iisip ako ng dapat na isasagot ko sa kanya. Kumain na muna tayo, saka ka na mag-isip? Sabi niya sa akin dahil dumating na ang pagkain naming dalawa. Kumain na kaming dalawa at nagulat pa ako dahil ang buong akala ko ay ako lang o-order ang kakain pero ang dami nitong dumating sa table namin. Ninong, ang dami naman po nito, sabi ko sa kanya dahil punong-puno na ang mesa namin. Konti pa nga yan eh, sagot niya sa akin. Tayong dalawa lang naman po, pero if ever po hindi po natin maubos, okay lang po ba na ipabalot na lang natin? Ibibigay ko po sa mga bata sa labas. Tanong ko sa kanya. Okay, sagot niya at kumain na rin siya. Kumain na rin ako at pareho kaming tahimik. Ang sarap ng mga pagkain kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong mag-enjoy habang kumakain ako. Ninong, pwede po ba ako magtanong? Tanong ko sa kanya dahil curious na rin talaga ako. About what? Tanong niya sa akin. Bakit po ako ang inaalok ninyo? Tanong ko sa kanya. Dahil kailangan ko ng babae na hindi mukhang pera. Kailangan kong mana mo kaya ikaw ang pinili ko? Sagot niya sa akin. Okay po, tayong nasabi ko. After namin kumain, pakiramdam ko, busog na ako. Napag-usapan namin na dadalawin niya ang daddy ko sa ospital, kaya naman doon na kaming dalawa dumiretso. Laking pasasalamat ko dahil wala nang mag-ina. Tulog na ang daddy ko kaya hindi na namin siya ginising pa. Sinabi rin ng doktor ibang sakit ng daddy ko kaya kailangan niyang manatili sa ospital. Si Yaya naman na magbabantay sa kanya. Aalis na ako. Tawagan mo na lang ako kapag may sagot ka na. Paalam sa akin ni Ninong at may binigay siya sa akin na number niya. Sige po, salamat po. Nang makaalis na siya, kagad kong sinave sa phone ko ang number niya. Siya ba ang ninong mo? Ang bata pa pala niya. Talong sa akin ni Yaya. Kahit po ako'y nagulat din, Yaya. Ang buong akala ko po kasi matanda na siya. Nakangiting sabi ko. Kaya nga, ang bata pa pala niya. Iba talaga kapag mayaman. Sabi niya sa akin. Tama ka po, Yaya. May asawa na kaya siya? Tanong niya sa akin. Wala pa po, sabi ko sa kanya. Talaga? Sa gwapong yon wala pa? Alam ko nagtataka siya at ganun din ako kanina. Tama siya. Gwapo kasi talaga si Ninong Colton. Gusto kong sabihin kaya yan na niyaya ako ni Ninong na magpakasal pero ayoko na mag-alala siya sa akin. Wala pa naman akong sagot sa kanya dahil hindi ko rin alam kung kaya ko bang pakasalan ang kaibigan ng daddy ko. At kapag nalaman to ni daddy, papayag kaya siya? Naguguluhan ako. Mabuti na lang din at di naman nagmamadali si Ninong kaya binigyan pa niya ako ng time para makapag-isip. Isa lang nila ang ibig sabihin, hindi niya ako pinipilit. Nasa akin pa rin kung papayag ako o hindi. Yaya, umuwi ka na po muna para makapagpahinga. Ako na lang po muna ang mag-aalaga kay daddy, sabi ko sa kanya. Ako na anak, ikaw nga ang dapat na magpahinga. May pasok ka pa bukas, sabi niya sa akin. Okay lang po ako, Yaya. Okay lang din ako, kaya sige na, umuwi ka na. Mamaya na lang po,
Sabi ko sa kanya. Sige, uuwi na lang ako para kumuha ng mga gamit namin. Mamaya ka na lang umuwi kapag nakabalik na ako. Ingat po, Yaya, sabi ko sa kanya. Ngumiti lamang siya sa akin at umalis na. Ako naman naiwan dito sa daddy ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Dad, pagaling ka. Gagawin ko po ang lahat para maging okay ka, kaya sana gumaling ka. Okay lang na matagal pero wag mo akong iiwan ha. Mahal na mahal po kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Naramdaman kong gumalaw ang mga daliri niya, kaya sapat na ito para sa akin. Masaya ako dahil alam ko na naririnig niya ako. Alam ko na gusto rin ng daddy ko na gumaling. Alam na alam ko kung gaano niya kamahal ang company namin. Huwag ka pong mag-alala sa akin dahil kayang-kaya ko po ito. Basta po, sikapin mo rin na gumaling. Alam ko na mag-aalala siya sa akin, kaya sinabi ko sa kanya para alam niya na okay lang ang lahat. Hawak ko ang kamay niya hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagulat na lang ako dahil naramdaman ko na parang may bumuhat sa akin at tama nga ako. San mo ko dadalhin? Pasigaw na tanong ko sa kanya. San mo ko dadalhin? Sad sa tingin mo? Tanong niya sa akin. Buisit ka? Bitawan mo ko. Sigaw ko sa kanya. Ayoko nga. Bakit ko naman gagawin? Sabi niya sa akin. Sa sobrang inis ko ay mabilis ko siyang sinabunutan na dahilan para dumaing siya. Shit! Tumigil ka na! Sigaw niya sa akin. Ikaw ang tumigil. Sigaw ko sa kanya at pinalong likod niya dahilan para mabitawan niya ako. Ang buong akala ko mahuhulog ako at sasaluhin na lang ako na malamig na sahig pero hindi nangyari yon dahil may bisig na sumalo sa akin. Ninong? Nauutal na tanong ko sa kanya. What's going on here? Tanong niya. Sino ka ba? Tanong ni Ray. Who are you? Seryosong tanong ni Ninong sa stepbrother ko. Ikaw ang sino? Sino ka ba? He is my... Hindi mo na kailangan pang malaman? Sagot ni Ninong. Tara na, Ana. Sabi ni Ray at hinawakan niya ang kamay ko pero binawi ko ito. Ayokong sumama sa'yo. Sabi ko sa kanya. Huwag mong hintayan na magalit pa ako. Malinintikan ka sa akin, sabi niya. Bakit di ka na lang magtrabaho? Bakit ako pa yung gusto mong ibenta para magkapera ka? Anong sabi mo? Nakakunot ang noong tanong sa akin ni Ninong. Balak po nila ako ipakasal, Ninong? Sagot ko sa kanya. Ninong? Ninong mo ang lalaking to? Tanong agad sa akin ni Ray. Sir, mukhang mayaman ka naman. Pahingi nga ng pera? Sabi niya kay Ninong na para bang hindi man lang siya nahihiya. Tumigil ka na nga. Hindi ka man lang ba nahihiya sa ginagawa mo? Naiinis na ako sa kanya. Bakit naman ako mahihiya? Mukha namang mayaman ang ninong mo. Hindi ka naman niya siguro hahayang may kasal ka sa matandang lalaki, di ba? Sa sobrang inis ko, sinampal ko siya. Ako ang nahihiya sa ginagawa niya. Sobrang nakakaya talaga silang dalawa ng nanay niya. Mga mukhang pera. Puwisit kang babae ka? Sigaw niya sa akin at akmang sasaktan niya ako pero nagulat ako dahil bigla na lamang siyang tumalsik. Gago! Sigaw niya kay Ninong. Tumigil ka. Ikaw ang gago. Sa sobrang galit ko sa kanya, hindi ko na napigilan ang sarili ko na sigawan siya. Magkano bang kailangan mo? Seryosong tanong sa kanya ni Ninong. 5 milyon. Sagot pa ng walang hiya. 5 lang? Tanong pa nito na kinagulat. Ninong, no. Hayaan mo po sila. Huwag kang kontrabida dyan. Sigaw sa akin ni Ray. Wala ka na bang kahit konting hiya sa katawan mo? Galit na tanong ko sa kanya. Wala akong pakialam sa'yo. Sabi niya sa akin. Ako naman tong nahihiya sa ginagawa niya. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ko. Kahit pa ayoko, hinawakan ko ang braso ni Ninong para pigilan siya. Ayoko magbigay siya ng pera sa mga ito, lalo na ako ipang susugal lang naman nila. Kaya nga nasanay ang mga pera dahil sa bisyo nilang dalawa ng ina niya. Here is the money. Huwag ka nang magpapakita pa at huwag mo nang guguluhin si Ana dahil kapag ginawa mo yan, may kalalagyan ka sa akin. Sagot ni Ninong Ray. Salamat dito, sir. Makakaasa ka. Nakangising sabi niya at mabilis na umalis. Ninong, sana po, hindi niyo siya bigyan ng pera. Ipapangsugal lang po nila yon eh. Sabi ko sa kanya. Sino ba yon? Boyfriend mo? Nakakunot ang noong tanong niya sa akin. Stepbrother ko po. Anak po siya ng kinakasama ni Daddy. Sagot ko sa kanya.
Kaya balabatugan, sabi niya. Tapos binigyan mo pa ng pera, mas lalo magiging batugan yon. Ubod ng sinungaling yun kaya ang sinabi niya hindi na siya babalik pa dito. Hindi niya po yun gagawin. Babalik at babalik pa rin po siya. Sabi ko sa kanya, maglalagay ako ng tao na magbabantay dito. Sabi niya, nako, wag na po Ninong. Hindi ko pa po mababayaran ng una niyong binigay. Meron na naman. Hindi naman po pinupulot lang ang pera. Pinagtatrabahuhan po, sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lamang siya sa akin. Hindi ka man lang ba marunong mag-thank you? Tanong niya sa akin. Po? Sinabi ko ba na bayaran mo ang binigay ko? Tanong na naman niya sa akin. Pero ang laki naman po ng 5 million, sabi ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin kaya yumuko na lang ako. Sorry po pero hindi po ako magpapasalamat sa pagbibigay mo sa batugan na yon. Sabi ko sa kanya dahil mali talaga ang ginawa niya. Okay lang, sabi pa niya. Bakit po pala nandito kayo? Tanong ko sa kanya. Nandito ang mommy ko? Sagot niya sa akin. Ganun po ba? Kamusta naman po siya? Tanong ko sa kanya. She's okay now. Lalabas na rin siya bukas? Sagot niya sa akin. Mabuti naman po kung ganun. Pasensya na po kayo kung nakita niyo po ang gulo sa pamilya namin. Sige po, papasok na po ako sa loob. Ninong? Paalam ko sa kanya at pumasok na ako sa loob ng silid kung nasaan ang daddy ko. Ilang minuto pang lumipas, dumating na si Yaya, kaya naman nagdesisyon ako na umuwi na ngayon. Habang nag-aabang ako ng jeep, may tumigal na sasakyan sa harapan ko. Hop in, sabi sa akin ni Ninong. Po? Ihahatid na kita pa uwi, sagot niya sa akin. Nahihiyaman, pumasok pa rin ako sa loob ng sasakyan niya. Habang nasa daan kami, tahimik siya at ganon din ako. Nahihiya akong magsalita kaya naman ang ginawa ko na lang, sumandal na lang ako at tumingin sa labas ng bintana, hanggang sa hindi ko na malayan ang sumunod na nangyari. Nagising akong nasa tapat na kami ng bahay namin. Nang tumingin ako sa tabi ko, tulog na rin si Ninong. Wala sa sariling tinitigan ko siya. Napangiti ako dahil ang gwapo niya kahit tulog siya. Stop it, Ana. Mali itong ginagawa mo. Ninong mo siya. Saway ko sa sarili ko. Kapag ba tinanggap kong alok mo, anong mangyayari sa akin? Kapag ba tinanggap kong alok mo, anong mangyayari sa akin? Ano ba sa tingin mo? Tanong niya. Sa akin. Sabay mulat ng mga mata niya kaya nagulat talaga ako. Ang buong akala ko kasi, tulog na tulog siya. Diyos ko po, nakakahiya talaga. Bakit ko pa kasi siya kinakausap ng tulog? Sana kasi kinausap ko na lang sarili ko. Sorry po, sabi ko at takmang lalabas na ako sa kotse niya. Nang bigla namang hawakan niya ang braso ko. Pumapayag ka na ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa po alam, sagot ko sa kanya. Pag-isipan mong mabuti. Hindi mo naman kailangan na magdesisyon sa ngayon, just take your time, sabi niya sa akin. Salamat po sa paghatid. Ingat ka po sa pagmamaneho, sabi ko sa kanya bago ko bumaba sa kotse niya. Bago ko pumasok sa loob ng gate namin, hinintay ko muna na makaalis ang sasakyan ni Ninong. Pumasok na ako sa loob nang tuluyan na siyang nakaalis. Pagpasok ko sa bahay namin, katahimikan kaagad ang bumungad sa akin. Umakyat na lang ako agad sa room ko. Inayos ko na rin ang mga gamit ko para bukas dahil may pasok na ulit ako. Narinig ko naman ang alarm clock ko kaya naman bumangon na ako para maligo. Maaga pa pero sinadya kong agahan dahil magluluto pa ako ng baon para sa school. Mas makakatipid kasi ako habang nagbabaon na lang ako ng pagkain ko. Ganito naman lagi ang ginagawa ko. After kong magluto, kumain ako ng kaunti para naman may laman ang tiyan ko. Nagbihis na rin ako agad ng uniform ko after kong kumain dahil maglalakad pa ako papunta sa may labasan. Nagmamadali na ako dahil minsan mahirap mag-abang ng jeep kapag ganitong oras dahil punuan na lagi tuwing dadaan dito sa amin. Sinigurado kong nakasara ng maayos ang bahay bago ko umalis. Mabuti naman at nakarating rin naman ako sa school ng on time. Good morning, Teacher Ganda. Bati sa akin ng mga students ko. Good morning po. Nag-breakfast ba kayong lahat? Opo, teacher. Opo, marami na po ang kain ko. Opo, teacher, because breakfast is the most important meal of the day. Napangiti naman ako sa mga sagot nila sa akin.
Masaya ako dahil sa murang edad, alam na nila na dapat laging mag-breakfast. Nagsimula na ang class namin. Masaya ako habang tinuturuan ko sila. May mga makulit na bata, pero kapag pinagsasabihan, nakikinig naman sila. Hindi rin nagpapasaway kapag alam nila na oras ng klase namin. Sumapit na ang lunchtime. Pumunta na ako sa faculty room. Binati ko ang mga co-teachers ko pero nagtataka ako sa kanila dahil ang lawak ng ngiti nila sa akin. Ako naman tong nagtataka sa kilos nila. Pero nang makarating na ako sa table ko, nagulat ako. May bulaklak kasi na nakapatong sa taas ng table ko. Kanino po ito? Tanong ko sa kanila. Kanino pa ba? E di sa'yo. Nakangiting sagot sa akin na isa ring guro. Ikaw ha, may suitor ka pala. Sabi nila sa akin. Hindi yata sa akin. May card, basahin mo. Mabilis ko namang kinuha ang card na kasama at binasa ko ito. Have a nice day, Teacher Anna. Wala namang nakasulat kung kanino ba galing ang bulaklak. Nag-aalangan tuloy ako kung tatanggapin ko ba ito. Nako, huwag ka nang magdalawang isip pa. Mukhang mamahalin ng bulaklak na yan, ang ganda-ganda kasi. Sabi pa na isa sa kanila. True, maganda rin yan nilagay sa vase. Kung ayaw mo, sa amin na lang, sabi nila sa akin. Ngumiti ako at pasimple kong inamoy ang bulaklak. Ang bango-bango at ang ganda nga naman. Kaya naman tinabi ko na lang muna ito. May class pa kasi ako mamayang hapon sa ibang grade. Kailangan ko muna mag-lunch. Habang kumakain ako, hindi ko maiwasan ang tumingin sa bulaklak. Nagtataka lang kasi talaga ako kung kanino ba ito galing. Sino naman kayang magbibigay sa akin ng ganito? Iniisip ko patuloy kung paano ko ba bibitbitin ito mamaya pag uwi ko. Hinayaan ko na lang muna dahil mamaya ko na lang po problemahin ang tungkol sa bagay na to. Hirap na hirap akong nakasakay ngayon sa jeep pauwi sa bahay dahil nga sa bulaklak na dala ko. Nakaramdam din ako ng hiya lalo na't nakatingin sa akin ang ibang mga pasahero. Nang makarating na ako sa amin, mabilis akong bumaba sa jeep. Kahit sa gate ng subdivision namin, binati ako ng mga guards. Para tuloy akong may manliligaw dahil sa bulaklak na to. Pagdating ko sa bahay, kinunan ko to ng pictures. Wala lang, masaya lang ako. Gusto ko lang. Naghanap rin ako ng vase kung saan ko siya ilalagay. Wala kaming pera sa ngayon, pero maganda naman tong bahay namin. Kompleto rin ang mga gamit dito sa bahay. Napangiti ako dahil nilagay ko ang iba dito sa working table ko at ang iba naman nandun sa may living room namin. Buwaba muna ako para magluto ng dinner ko. Gusto ko sanang pumunta sa ospital pero ayaw naman ni Yaya. Ang sabi niya sa weekend na lang kapag wala na akong pasok sa trabaho. Ang swerte ko dahil may mabait akong Yaya. May umaalalay sa akin at nag-aalaga sa akin. Higit sa lahat may nagmamahal sa akin. Siya na kasi ang tumayong mommy ko. Minsan nga gusto ko na lang na siya ang maging asawa ng daddy ko. Kung hindi ko lang mahal ang daddy ko, ayoko talaga sa kinakasama niya ngayon. Pero hindi ko siya hinadlangan dahil alam kong masaya ang daddy ko noon. Lalo na nang bago pa lang silang dalawa na magkarelasyon. Papasok na sana ako sa may kusina para magluto nang may narinig akong nagdo-doorbell. Kaya naman naglakad ako palabas ng bahay at nang silipin ko kung sino bang nasa labas, nagulat ako sa nakita ko. Hindi ko inaasahan na siya ang nasa labas ngayon ng gate namin. Bakit siya nandito? Tanong ko sa sarili. Huminga muna ako ng malalim bago ko binuksan ang gate namin. Ninong, sambit ko. Good evening. Seryosong sabi niya sa akin. Bakit ka po nandito? Tanong ko sa kanya. Nagkita kami ng yaya mo kanina sa ospital. Pinasuyo niya ito. Sagot niya sa akin at binigay ang isang paper bag. Salamat po, sabi ko sa kanya. You're welcome. Sige, aalis na ako. Kung hindi ka po nagmamadali, pwede kang pumasok dito sa bahay, sabi ko sa kanya. Okay lang sa'yo? Tanong niya sa akin. Opo, okay lang po. Okay, wala naman na akong gagawin eh. Sagot niya sa akin. Nalakihan ko ang bukas ng gate namin para may pasok niya ang sasakyan niya dito sa loob. Nauna na rin akong pumasok sa loob ng bahay at sumunod naman siya sa akin. Ninong, dito ka na po mag-dinner if okay lang. Magluluto pa lang po kasi ako eh. Sabi ko sa kanya. Okay, sagot niya sa akin. Upo ka po muna. Gusto mo po ba ng coffee, juice or water? May beer ba kayo? Tanong niya sa akin. Wala po, sagot ko sa kanya.
Water na lang, sagot niya sa akin. Okay po, sabi ko sa kanya at naglakad na ako papasok sa kusina para kumuha ng tubig. Mabilis akong bumalik sa kanya. Magluluto lang po ako ng dinner, paalam ko sa kanya. Tumango lang siya bilang sagot sa akin. Mabilis naman akong pumasok ulit sa kusina. Binuksan ko ang ref namin para tingnan kung ano ba ang dapat kong lutuin. Pero dahil may chicken naman dito, siguro adobo na lang para mabilis din. Nagsaing din ako para sakto lang mamaya ay tapos na. Nagpapasalamat talaga ako kay Yaya dahil nang bata pa lang ako, tinuruan niya ako ng mga gawaing bahay at isa na din dito ang pagluluto. Hindi ko alam kung magaling ba ako magluto pero ang sabi sa akin dati ni Daddy masarap naman daw. Dahil nandito ang phone ko, nagplay ako ng music. Music lover ako at ito ang nagpapakalma sa akin kapag kailangan ko. Kapag naguguluhan ako, kapag malungkot ako at kapag iniisip ko na wala na ako magagawa, lagi ako nakikinig ng music. Nakaka-relax siya at nakakapag-isip naman ako ng maayos. Habang hinihintay ko na matapos, ginagawa ko na rin ang mga gawain ko sa school. Para bukas, handa na. Mas ginaganahan kasi mga students ko kapag may touch of art ang ginagawa ko. Masaya naman ako sa trabaho ko at sa tingin ko malulungkot ako kapag tumigil na ako sa pagtuturo ko. Isa rin sa dahilan kaya hindi ko masyadong iniisip ang tungkol sa alok sa akin ni Ninong dahil paano na mga students ko. Napamahal na ako sa pagtuturo kaya hindi ko na kayang iwan ang trabaho ko. Kahit sa bahay nagtatrabaho ka pa rin? Tanong niya sa akin kaya napalingon ako sa kanya. Inaayos ko lang po para po bukas ready na, sagot ko sa kanya. Anong grade ang tinuturuan mo? Tanong niya sa akin. Grade 1 po. Nakangiting sagot ko dahil naaalala ko ang mga bata. Mga bata pala, sabi niya at umupo siya sa katapat ko na upuan. Opo, sagot ko sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya sa akin. Naku, okay lang po Ninong, kaya ko na po ito. Sabi ko sa kanya at tumayo ako para silipin ang niluto ko. Saglit na lang po ito, sabi ko sa kanya. Ako na magluluto kung gusto mo. Sabi niya sa akin kaya napangiti na lang ako. Ako na lang po, kayang-kaya ko na po ito. Sabi ko sa kanya dahil siya ang bisita dito, tapos gusto niyang magluto. Baka mamaya mag-amoy ulam pa siya kapag hinayaan ko siya. Madumihan pa ang suit niya, lalo na mukhang mamahalin pa naman ito. Tinikman ko ang niluluto ko at napangiti naman ako dahil sakto na. Pinatay ko ng kalan at inayos ko na muna ang mga ginagawa ko. Niligpit ko para naman hindi magkalat dito sa mesa. Si Ninong naman nakaupo lang at nakatingin sa akin habang naghahain ako ng pagkain naming dalawa. Pasensya ka na po Ninong, kung ito lang po ang nakayanan ko, sabi ko sa kanya. It's okay, hindi naman ako maarte. Sagot niya sa akin at nilagyan niya ng pagkain ng plato ko. Ako naman itong nakatingin lang sa kanya at hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang naninibago lang ako na may makakausap ako ng ganito na lalaki tapos ninong ko pa. Ninong ko na ngayon ko lang nakilala. Ninong ko na nag-aalok sa akin ng kasal. Nakakapanibago talaga ang ganito. Kumain ka na, huwag mo na akong titigan pa. Sabi niya sa akin, kaya bigla namang uminit ang mukha ko kaya yumuko na lang ako para kumain na. Di na rin siya nagsalita at kumain na rin siya. Sa totoo lang, parang di ko gaanong malunok ang kinakain ko ngayon. Pero hindi ko pinalata sa kanya dahil ayoko namang mawalan siya ng appetite. Masarap ka palang magluto? Sabi niya sa akin na kinagulat ko. Talaga po? Baka po sinasabi mo lang yan dahil hindi ako marunong mambola. Sabi pa niya. Mukha nga po. Wala sa sarili na sabi ko. What do you mean by that? Kasi po wala ka pa ring girlfriend, kaya po hindi ka marunong mambola? Sagot ko sa kanya. May mga naging ex naman ako dati pero hindi kami nag-click. Sagot niya sa akin. Ganun po ba? Baka pumahal mo pa kaya hindi ka nakakahanap ng ipapalit mo sa kanila. Gusto kong sampalin ang bibig ko dahil bigla na lang akong magtatanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang tumawa. Kaya ako naman tong nagtataka sa kanya. May nakakatawa po ba? Wala naman, pero kasi ngayon lang talaga may nagsabi sa akin yan. Sabi niya sa akin, Ninong, baka po malungkot ka talaga, kaya ka na lang biglang tumatawa.
Pasasayahin mo ba ako? Tanong niya sa akin kaya bigla akong natahimik. Teacher po ako, hindi clown? Sagot ko pa sa kanya. Hindi ko alam na ganyan ka pala ka-inosente. Nakangiti na sabi niya sa akin. Ano pong ibig mong sabihin? Wala. Sagot niya at siya na mismo nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Ninong, ako na po dito. Sabi ko sa kanya dahil balak niyang maghugas ng mga plato. Tapusin mo na lang ang mga kailangan mong gawin. Ako na dito. Madali lang naman ito. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam ang nangyari sa akin pero nakatulala na lang ako sa kanya. Ninong, ginagawa mo ba to para pumayag ako sa alok mo? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Ano nga kaya magiging desisyon ni Ana sa alok na kasal ng kanyang ninong? Sa madalas kaya nilang pagkikita ay mahulog ang loob nila sa isa't isa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.